Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang Mavericks laban sa OKC Thunder. Ngunit bago tayo mag-umpisa ay hinihingi ko po sana ang tulong ng ating mga loyal subscribers and followers na i-report ang account na ito sa TikTok na ninanakaw ang mga video na pinaghihirapan kong isulat, i-edit, i-research at isipin. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Upang may report ito ay puntahan lang nga ang link na nasa comment section at pindutin nyo lang ang arrow na katabi ng notification bell at sa baba ay makikita nyo ang report na may flag na sinyales. Pindutin ito at ang report account at other at isubmit na ito. So ayun lang naman po mga kaibigan, maraming salamat po, much appreciated ang inyong tulong. So kasado na nga ang bakbakan sa second round ng playoffs ng Dallas Mavericks at ng OKC Thunder. Pag-usapan natin ang Mavs at ang kanilang opensa. Ang kanilang opensa nga ay very basic lang, subalit nasa kanila ang dalawa sa pinakamagaling na one-on-one players kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang opensa nga ng Mavs ay hihingi si Kyrie Irving o kaya naman si Luka Doncic ng screen sa tao ng pinakamahinang perimeter defender ng kabilang team. Sa Clippers, it was James Harden and Zubac. At dito nga ay mapipilitan ng Clippers na mag-double team. Kung hindi sila magdo-double team ay lulutuin lang nga ni Luka at Kyrie sa one-on-one si Zubac o kaya naman si Harden. At kapag nag-double team naman sila ay dito na nga nakakatanggap ng mga love pass sila Derek Lively at Daniel Gafford. At open look sa corner sila Maxi Kleber, Derrick Jones Jr. at PJ Washington. Ganun pa man ang tanong ay sino ba ang weak link ng depensa ng OKC at least sa kanilang starting five? Josh Giddey can defend. All-NBA defensive team member si Lu Dort, league leader sa steals si SGA, by depensa din si Jalen Williams at proven na kayang sabayan ni Chet Holmgren ang mabibilis na guards. Ang dahilan kung bakit maganda ang opensa ng Mavs ngayon ay dahil it's more than just Luka and Kyrie. Lahat nga gumagawa. Ganun pa man ang tanong ay paano ba magiging involved ang others kapag hindi nag-double team ang OKC? Tiyak na ang goal nga ng OKC lalo na ni Lu Dort ay ang ipa one-on-one si Luka Doncic at hindi makakuha ng retime ang kanyang mga teammates. Kaya naman magsisimula ang lahat kay Luka at Kyrie Irving. Kapag maganda ang pinakita nila ay mapupwersa ang OKC na mag-double team na magre-resulta sa open looks ng kanyang mga kakampi. Sa tingin nyo ba ay kakayanin ng Dallas Mavericks ang number 1 seed OKC Thunder? Habang bukas naman ay magaganap na nga ang Game 1 ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets. At natanong ang ilang players ng Nuggets tungkol dito. Ayon kay Nikola Jokic ay maganda ang ginawa ng Minnesota na trade upang makuha si Rudy Gobert at Mike Conley. Bumibilib din nga si Joker sa galing ng young star Anthony Edwards. Sobrang talented nga daw nito at kaya niyang gawin ang lahat sa loob ng court. At masaya din umano itong kasama. Habang si Michael Porter Jr. naman na second leading scorer para sa Nuggets noong first round ng playoffs ay sinabi na kumpiyansa siya na kahit anong klase ng depensa ay hindi siya gaano magkakaproblema as long as nasa tamang mentality siya. Inaasahan niya din umano na si Jaden McDaniels ang tatao kay Murray to start the game. So makikita nga natin mga kaibigan, Linggo 7 AM Philippine time ang Game 1 at home court ito ng Denver Nuggets. Sino ba sa palagay niyo magwawagi?